Huwag kang umasa na mamahalin kita. Gusto ko lang ang katawan mo, Melissa. Hindi kita gustong maging ina ng anak ko. Papatayin kita kasama sila kapag nangyari yon. Mas lalo lamang na lumakas ang paghikbi ni Melissa habang hawak ang 2 pregnancy test. 4 ang sinubukan niya pero iisa lamang ang resulta. 2 pulang guhit. Nagsasabi na totoong buntis nga siya. Ipinuslit niya lamang ito noong maramdaman niya na hindi na normal ang palagi niyang pagsuka, lalo na dahil palagi siyang nahihilo. May mga gustong kainin na hinihiling sa kasintahan. Hindi niya alam kung paano niya itatago ang pagbubuntis kay Steven. Papatayin siya nito. Papatayin nito ang magiging anak nilang 2, ang sarili nitong dugo at laman. Paulit-ulit na parang sirang plaka sa utak niya ang mga sinasabi nitong masasakit na salita. Mahina niyang hinaplos ang kanyang tiyan habang humihikbi. Pasensya na kayong mga anak. Gagawa ako ng paraan. Hindi ako papayag na patayin tayo ng daddy niyo. Hindi ako papayag na madamay kayo. Gagawin ko ang lahat para makatakas. Tatakbo tayo palayo. Hindi ako papayag na patayin kayo ng demonyo niyong ama. Napatalon siya sa gulat noong marinig ang marahas na pagkatok sa pinto mula sa labas. Mabilis pa sa 4:00 na pinunasan niya ang kanyang mga luha. Naghilamos din siya para hindi halata ang namumula niyang mga mata. Melissa! Kanina ka pa nasa loob ah! Anong ginagawa mo riyan? Lumabas ka na! Sigaw na nakakatakot na boses ni Steven sa labas. Si Steven ang kasintahan niya, ngunit ngayon hindi niya alam kung kasintahan niya nga ba talaga ang lalaki. Nakabaon na sa utak niya na ayaw siya nito. Ayaw nito sa kanya pero pinapanatili siya ng lalaki sa mansyon nito. Mas lalo niyang kailangan na mag-ingat. Sandali! Palabas na rin ako! Sigaw niya mula sa loob ng banyo. Bilisan mo na! Kakain na tayo! Naiinip na ako sa paghihintay sa'yo! Pagbukas niya ng pinto, otomatiko na pumulupot ang matipunong braso ni Steven sa kanyang bewang. Humigpit ang pagkakahawak niya sa kanyang bulsa dahil baka mahulog ang pregnancy test na sinubukan niya. Habang nasa hapag kumakain ay napakatahimik niya. Mukhang napansin yun ng lalaki kaya kaagad itong nagtanong. May problema ba, baby? Kanina ka pa walang imik. Namumula ang mga mata mo. Umiyak ka ba? Napailing siya. Hindi ako umiyak. Napasukan lang kanina ng sabon ng mata ko bago ako lumabas. Kinusot ko kaya siguro namumula. Medyo malala ba? Dahilan niya. Kahit malambing ang pakikitungo ni Steven sa kanya, magbabago rin ito. Magagalit at maninigaw din ito. Pasalamat siya, hindi siya nito pinagbubuhatan ng kamay. Napakalupit nito. Bumuntong hininga ito ng malalim. 2 mata mo ang namumula. Sa susunod, mag-iingat ka. Sana tinawag mo ko kanina para matignan ko. Umiling-iling siya. Hindi ka naman doktor para tignan ang mga mata ko, Steven. Hindi mo ako matutulungan. Sarkastikong sagot niya. Mas lalo lamang itong sumeryoso. Anong masama ron? Nag-aalala ako sa'yo, kaya gusto ko na tignan. Hindi naman nakakabulag ang sabon. Masyado ka lang paranoid. Minsan, nakakabaliw din ng ganyan. Maayos ako. Hindi naman masakit. Mahapdi lang. Giit niya. Kung hindi lang kailangan ng sabon, ipapatapon ko talaga yon. Seryoso muli nitong tugon. Napangiti na lamang siya. Ganitong-ganito palagi si Steven. Kapag alam nitong mapanakit o masasaktan siya, tinatanggal nito. Sana ay pati ang anak niya matanggap nito. Nakaramdam siya ng kakaibang pait na kumalat sa kanyang sistema. San ka pala pupunta? Bihis na bihis ka. Puna niya. Kanina pa niya napapansin na nakasuot ang lalaki ng kanyang office attire. Wala naman itong pasok. May business meeting ako na pupuntahan. Sa isang araw na ako makakauwi kaya ikaw lang may iwan dito. Nandito si Manang Laida. Kung kailangan mo ng tulong, sabihan mo siya. Iiwan ko din si Carlo para bantayan ka. Mahabang seryoso nitong sabi. Nag-iwas siya ng tingin. Kung sa isang araw pa ito babalik, pwede siyang tumakas. Hindi na siya maaaring magtagal pa rito. Noong bumalik ang tingin niya kay Steven, nginitian niya ang lalaki. Huwag mo na akong isipin. Ako ang bahala sa sarili ko. Kaya ko naman. Nanatili ang mariin nitong tingin.
Hindi kita pwedeng isama sa pupuntahan ko. Huwag kang magtangkang tumakas. May CCTV sa buong mansyon. Napalunok si Melissa. Hindi ako aalis. Wala akong ibang pupuntahan. Giit niya. Anong gusto mong pasalubong na dadalhin ko pagbalik ko? Mahinahon na nitong sabi. Umiling siya. Wala akong gusto. Bumalik ka lang. Pagkatapos ni Melissa at Steven na kumain, umalis na ang lalaki. Marami pa itong binilin sa katulong at sa tauhan nito bago umalis. Habang nasa kwarto siya, nag-isip siya ng kanyang plano. Kailangan niyang makausap si Carlo. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niyang umalis bago pa malaman ni Steven na buntis siya. Ma'am, paano kung sabihin ko kay boss ang plano mo? Hindi ka pwedeng umalis. Hindi mo siya magugustuhan kapag nagalit. Mariin niyang pinikit ang mga mata. Please, ibababa ko ang sarili ko. Sa isang araw pa babalik si Steven. Bakit ba gusto mo umalis, iha? Singit ni Manang Laida. Nakaantabay ito mula sa kanyang likod. Buntis po ako. Kapag nalaman ni Steven na buntis ako, papatayin niya ang bata. Papatayin niya rin ako. Ayokong madamay ang anak ko. Hindi ko kakayanin. Makahulugang sabi niya. Nagulat ang dalawa dahil sa kanyang sinabi. Hindi magagawa ni Sir Steven ang sinasabi mo. Anak niya ang dinadala mo. Kapag nalaman niya, matutuwa yun. Tugon ng matanda. Pinadaop niya ang mga palad. Ilang ulit siyang umiling. Sabi niya sa akin na papatayin niya ang bata. Hindi ko kayang mamatay ang anak ko. Kapag nagtagal pa ako rito, malalaman niya. Hindi niya pwedeng malaman. Hindi niya magagawa yun. Pagtatanggol din ni Carlo sa amo nito. Magagawa niya yun. Hindi mo siya kilala, Carlo. Kaya niyang gawin ang lahat. Makapangyarihan siya. At wala akong laban sa kanya. Gusto ko na ipaglaban ng mga anak ko. Manang Laida, naging ina ka rin. Gagawin mo rin ang lahat para sa anak mo. Alam ko na naiintindihan mo ako. Ayokong mamatay. Ayokong mamatay. Hysterical na sigaw niya dahil sa sobrang pag-iyak at pagmamakaawa. Napahawak siya sa kanyang sentido noong naramdaman niya ang pagkahilo. Unti-unti siyang nanghina at nawalan ng malay. Nung magising siya, bumungad sa kanya ang puting kwarto. May dextrose siya sa kamay. Amoy na amoy niya rin ang mga kakaibang gamot. Nung bumukas ang pinto, bumungad sa kanyang paningin ang nag-aalala na si Manang Laida. Maliit itong ngumiti sa kanya. Ayos ka na ba? Hindi ako magiging maayos hanggat hindi ako nakakaalis dito. Malambing niyang sagot. Hinawakan ng matanda ang kamay niya. Naiintindihan ko kung saan ka nang galing. Katulad ng sinabi mo, ina rin ako. Lahat gagawin ko para sa mga anak ko. Napagtanto ko yun nang nawalan ka ng malay. Sinabi ni Carlo na pabalik na raw si Steven. Tutulungan kitang makatakas sa kanya. Maya-maya ay magpapalit ng bantay. Hihintayin ka ni Carlo sa parking lot. Nabuhayan ang kanyang loob dahil sa sinabi ni Manang Laida. Maraming salamat po. Matamis niyang sabi sa matanda. Walang anuman, ma'am. Alagaan niyo ang anak niyong dalawa ni Sir Steven. Nakangiti nitong sagot. Katulad ng binuo na plano, noong nagpalit ng bantay, kaagad siyang lumabas. Nasa labi pa lamang siya, narinig niya na ang pagkakagulo. Humigpit ang pagkakahawak niya sa balabal na tumatakip sa buo niyang muka. Bilis, ma'am! Kararating lang ni boss! Baka makita niya tayo! Sigaw ni Carlo. Mabilis ang tibok ng puso niyang sumakay sa backseat ng sasakyan noong dumaan sila sa entrance. Mas lalo siyang kinabahan noong magtama ang mata nilang dalawa ni Steven. Bakas ang galit sa mukha nito. Hindi niya mapigilan ang alalahanin ang tagpong yon ng buhay niya. Lumipas na ang 5 taon, nasa airport silang tatlo dahil gusto niyang pumunta sa Cebu, sa kanyang pamilya. Siguradong hindi na siya hinahanap ni Steven. Wala na itong pakialam sa kanya. Mahirap ang pagbubuntis niya pero nakabangon naman siya. Nakakaya naman niyang palakihin ang 4 niyang anak. Quadruplets ang anak nilang dalawa ni Steven. Daddy! Daddy! Sigaw rin ni Stephanie gamit ang matinis nitong boses. Ginaya nito ang kapatid. Si Harold at Kobe ay tahimik lang. Palaging seryoso talaga ang dalawang ito. Manang-mana ang ugali kay Steven. Hindi maipagkakaila na anak niya nga ang 4.
Kumalabog ang puso niya noong makita niya ang pamilyar na figura ng lalaki na nakasilip sa awang ng pinto. Akala niya nagbibiro lang ang kanyang anak. Napalunok siya noong masilayan niya si Steven. May kausap ito kaya hindi pa sila napapansin. Hinawakan niya kaagad ang mga kamay ni Ashton, Kobe at Harold. Akmang aabutin niya ang kamay ni Stephanie, ngunit nagulat siya noong tumakbo ito palapit sa ama. Parang bumagal ang pag-ikot ng oras noong makita niya ang pagyakap nito sa hita ng ama. Kaagad na seryosong bumaling ang tingin nito kay Stephanie. Parang nahulog ang puso niya noong titigan nito ang bata. Mami, si Daddy? Akala ko patay na siya. Bulong ni Ashton habang nakatitig kay Stephanie at Steven. Daddy, you're here? Sinusundo mo ba kami ni Mami? I knew it! I know you're alive! Narinig niyang tili ni Stephanie. What are you talking about? Tanong ni Steven sa bata sa seryosong boses. Let's go to Mommy and Kuya! Nahulog ang kanyang puso dahil sa matinding kaba noong igala ng lalaki ang mata sa buong airport. Noong magtala ang tingin nila, mas lalo siyang hindi mapakali. Mas lalong sumeryoso ang tingin nito. Hindi siya nakagalaw sa kanyang pwesto noong maglakad ang dalawa palapit sa pwesto nila ng mga bata. Iniwan nito ang mga kausap nito. Binuhat niya si Stephanie na kaagad namang kumapit sa leeg niya. Who are they? Seryoso nitong tanong habang mariin na nakatitig sa kanyang mata. Akin na ang anak ko. Mariin niyang tugon. Stephanie, halika na kay Mami anak. Sinubukan niyang hawakan ng bata, ngunit inilayo ito sa kanya ni Steven. Tinatanong kita, Melissa, kanino anak to? Anak ko ba sila? Mahinahong tanong nito, pero bakas sa muka ang galit. Tinago niya sa likod ang tatlong bata. Wala tayong anak na dalawa, Steven. Hindi ako ang gusto mo maging ina ng mga anak mo. Anak ko sila. Pwede akong mabuntis ng ibang lalaki. Mas lalong sumama ang tingin nito. Umigting ang mga panga ni Steven. Sinong lalaki ang ama nila? Gusto kong makilala. Bakit ko sa'yo sasabihin? Ano naman ang gagawin mo sa ama ng anak ko? Hindi mo siya kailangan na makita. Buong tapang niyang sagot kahit kinakabahan. Mami! Mahinang tawag sa kanya ni Harold, kaya naman bumaba ang tingin niya sa bata. Mahigpit ang pagkakahawak nito sa laylayan ng damit niya. Umuwi na po tayo, please. Ayoko na po rito. Mahinang hiling nito. Ninitian niya ang tatlong bata. Hinarap niya ulit si Steven. Akin na si Stephanie. Gusto na umuwi ng anak ko. Akmang aabutin niya muli si Stephanie sa mga bisig ni Steven, ngunit mas lalo lamang na sumiksik ang bata sa leeg ng kanyang ama. Mami, sasama na lang tayo kay Daddy. Huwag ka na po magalit sa kanya. Singit ni Stephanie. Narinig mo ang sinabi ng anak ko, Melissa. Sasama siya sa akin dahil alam niya na ako ang ama niya. Hindi ako papayag na tumakas ka ulit. Nalingat lang ako saglit. Hindi na ako ulit papayag na umalis pa kayo. Nanlaki ang mga mata niya noong mayroong kumuha ng mga gamit nila. Lalo na noong maglakad na palabas si Steven, buhat pa rin si Stephanie. Steven! Ibalik mo ang anak ko rito! Malakas niyang sigaw. Hindi ko ibabalik ang anak ko. Kung hindi ka sasama, hindi mo siya mahahawakan ulit. Malamig nitong tugon. Napalunok siya. Kailangan niyang sumama. Alam niyang wala siyang laban kapag nasa harapan niya si Steven. Tinignan niya ang tatlong anak na nasa likod niya. Sasama tayo. Ayos lang ba yun sa inyo? Ayos lang sa akin, Mommy. Excited na sabi ni Kobe. Tumango rin si Ashton at Harold. Sa huli, sumama sila kay Steven. Parang yelo ang paligid ng mansyon noong tumapak ulit ang paa niya. Wala na si Manang Laida pati si Carlo. Wala nang tutulong sa'yo ulit, Melissa. Seryosong sabi ni Steven na nagdala ng kakaibang lamig sa kanyang buong sistema. Pumanhik sila sa ikalawang palapag. Binuksan ni Steven ang pangalawang pinto. Pambabae yon. Noong maibaba ni Steven si Stephanie, kaagad itong tumakbo patungo sa malaking kama. Wow, Daddy! Is this my room? Ang ganda nito! Gusto ko rito! Masayang sigaw nito. Yes, baby. Kwarto mo to.
Wala pa itong mga gamit pero bibili tayo bukas. Sagot ni Steven sa bata, dahilan para mas lalo itong matuwa. Iniwan muna nila si Stephanie sa kwarto. Sunod nitong binuksan ang kaharap na kwarto ng kay Stephanie. Panlalaki naman yun. Anong mga pangalan nila? Tanong nito. Si Harold ang pinakamatangkad. Si Ashton ang naka-blue na Spider-Man. At si Kobe naman ang naka-green. Hindi niya mapigilan ang mapatitig noong lumuhod si Steven kapantay ang tatlong bata. Mahina nitong hinaplos ang buhok ng tatlong nakatitig lamang sa kanya. Kumalabog ng mabilis ang puso niya noong umiti si Steven. I'm your daddy. Kamukhang kamukha ko kayong tatlo. Kaya hindi sa akin pwedeng sabihin ng mami niyo na hindi ko kayo anak. Naunang yumakap sa kanya si Ashton. Humihikbi na ito. Ang pangit mo, Daddy. Akala ko, patay ka na. Mahigpit siyang napahinga noong agad na napalingon sa kanya si Steven. Masama ang tingin nito. Hinaplos niya ang likod ni Ashton. Inaya rin niya ang dalawa para yakapin din. Kapwa umiiyak na rin ang mga ito. Hindi pa ako patay. Hindi na ako aalis. Hindi na kayo lalayo sa akin. Hindi ko alam na tatlo kayo, kaya hindi ako nakapaghanda. Huwag kayo mag-alala. Ipapaayos ko ang ibang kwarto. Gusto ko nakatabi si Stephanie. Gusto ko sa kwarto niya. Gusto ko na pink din ang kwarto ko katulad ni Stephanie. Sagot kaagad ni Kobe. Binalingan siya ni Steven. Saglit na kumunot ang mga noo nito. Bakit gusto mo ng pink? Hindi naman dahil lalaki ako ay bawal na ang pink. Ako lang naman ang kalaro ni Stephanie sa mga Barbie niya. Hindi si Harold at Ashton. Paliwanag nito sa ama. Sumama kaagad ang mukha ni Harold. Hindi ko gusto ang laruan ni Stephanie dahil para lamang yun sa kanya. Pambabae lang talaga ang Barbie at luto-lutuan. Sabat din ni Ashton. Huminga siya ng malalim dahil mukhang mag-aaway na naman ang tatlo. Kahit anong laruan, pwede niyong laruin. Kahit anong laruan, pwede niyong laruin. May dala naman tayo. Sabihin niyo sa akin ang mga gusto niyo. Babalik ako mamaya. Marami kaming pag-uusapan ng mami niyo. Pagitna ni Steven sa seryosong boses. Tumigil na kayo. Magkapatid kayo. Kaya huwag kayong mag-away. Kaagad naman na tumahimik ang tatlo. Nakinig kaagad sa ama. Pero kapag siya, sumasakit muna ang ulo niya sa pagsaway bago tumigil silang apat. Bumilis ang tibok ng puso niya nung hilahin siya ng lalaki patungo sa kwarto nila noon. Kaagad nitong sinara ang pinto at mas lalo lamang siyang kinabahan. Hindi pa siya nakakapagsalita noong kaagad siya nitong sinunggaban ng mainit na halik. Kaagad na kumapit ang kamay niya sa batok nito para suportahan ang sarili niya. Inipon niya ang natitirang lakas para malakas itong itulak palayo sa kanya. Ang kapal ng mukha mo para halikan ako! Hindi mo ako girlfriend! Hindi tayo magkaayos na dalawa! Galit niyang sigaw. Ngumisi lamang si Steven. Naghiwalay ba tayong dalawa, Melissa? Tinakasan mo ko. Kasama ang mga anak ko. Ginamit mo pa ang tauhan at kasambahay ko para sundin kanila. Malakas na dumapo ang kanyang kamay sa pisngi ng lalaki. Mas lalong umusbong ang galit niya. Balak mo silang patayin! Balak mo ko patayin kapag nalaman mo na dinadala ko ang anak mo. Anong nangyari ngayon, ha? Bakit parang sabik na sabik kang makasama sila? Hindi ako ang gusto mong maging ina ng magiging anak mo kahit girlfriend mo ko. Kinulong mo ko rito sa mansyon mo. Pinagbabawalan mo ko sa lahat. Buong tapang niyang sigaw. Umigting ang panga ni Steven. Hindi niya matukoy kung anong emosyon ang dumaan sa mga mata nito. Anak ko sila. Anong iniisip mo? Kaya kong patayin ang anak ko? Hindi kita sinasaktan rito sa puder ko, kahit kinukulong kita. Mas gusto ko pa nakamuhian mo ko. Napahikbi siya, puno pa rin ng hinanakit. Kahit anong sabihin mo, hindi na ako maniniwala sa'yo. Wala na ang tiwala ko sa'yo. Hindi ikaw ang boyfriend ko nun. Hindi ikaw ang Steven na nakilala ko. Wala nang tayo. Sigaw niya pabalik. Natigilan silang dalawa noong may kumatok sa pinto. Narinig niya ang ingay ng kanilang anak mula sa labas. Mommy? Daddy? Nandyan po kayo? I'm here! Your princess is here!
Matinis na sigaw ni Stephanie. Pinunasan niya ang kanyang luha. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang mga anak. Kaagad na pumasok si Stephanie pati ang 3 bata. Tumakbo si Kobe sa malaking kama. Sumunod naman sa kanya pati si Ashton at Harold. Si Stephanie ay nasa ama niya ulit. Magpalit muna kayo ng damit. Galing kayo sa labas. Mahina niyang sabi. Bumaba si Harold sa kama at nilapitan siya. Kaagad naman niyang binuhat ang bata. Mami, napuwing ka ba? Wala namang alikabok dito sa kwarto ni Daddy ah. Malambing nitong tanong. Daddy, bakit may lipstick ka po sa lips? Gusto mo rin po ba nung katulad ni Mami? Napalingon siya kay Stephanie at Steven. Itinago niya ang pagkagulat. Hindi niya tuloy nasagot si Harold. Nag-kiss silang dalawa. Natutuwang sabi ni Ashton. Bakas ang kilig sa mukha nito. Bumaba ito sa kama at nagpabuhat din sa ama. Binuhat tuloy siya ni Steven sa kabila niyang bisig. Sinuri ni Ashton ang labi ng ama. Namumula siyang napakagat ng ibabang labi. Baka isipin ng mga anak niya na maayos at nagmamahalan silang dalawa ni Steven. Magkakaroon na siguro tayo ng kapatid dahil nag-kiss silang dalawa. Yay! Tuwang-tuwang sabi ni Kobe. Bumaba na rin ito sa kama. Kaagad siyang napailing. Hindi kami nag-kiss. Walang ganon. Hindi ko naman kayo tinuruan ng ganyan ah. Saan niyo natutunan yan? Naisip ko lang, Mami. Ang ibon, nag-kiss sila. Tapos may itlog na. Saan lumalabas ang baby mo, Mami? Kuryosong sabi ni Harold. Napalingon siya kay Steven nung humalakhak ito. Hindi nakakabuntis ang halik, Harold. Kailan po kayo gagawa ng kapatid namin? Singit ni Stephanie. Hindi kami gagawa ng kapatid nyo. Bumalik na kayo sa kwarto nyo. Magbihis na kayo. Utos niya sa maotoridad na boses. Let's go, guys! Gagawa na si Mommy at Daddy ng kapatid natin. Kailangan na natin umalis. Masayang sabi ni Ashton. Hindi niya alam kung paano niya natagalan ang araw na yon. Mas sumasakit ang ulo niya sa mga bata. 5 na ang iniisip niya kasama pa pati si Steven. Sumunod na araw, medyo tanghali na siyang nagising. Mabilis ang galaw niyang bumaba para ipaghanda ang mga anak niya. Natigilan siya nung makita ang mga ito sa baba. Kapwa may suot na apron. Si Stephanie, punong-puno ng harina ang muka at madungis. Si Ashton may ketchup sa apron. Si Harold naman ay may harina at chocolate. Si Kobe ay basang-basa. Huling dumapo ang tingin niya kay Steven. Nakafocus ang tingin nito sa niluluto. Anong kaguluhan to? Hindi ko alam kung kusina pa ba to o ano. Panimula niya para maagaw ang atensyon ng mag-ama. Napakamot sa batok si Steven. Nagluluto ako. Hindi ko sila mapigilan kaya hinayaan ko na lang silang maglikot. Aayusin ko ang mga bata. Umupo ka muna. Malapit na akong matapos. Huwag mo na silang isipin. Isang iling ang naging sagot niya kay Steven. Anong umupo? Kailangan linisin nila ang sarili nila bago kumain. Mami, masarap ang luto ni Daddy. Ipinagluluto ka rin niya nun? Kaya ba sa picture nakita ko na busog ka? Nagtatakang tanong ni Harold. Kumunot ang kanyang noo. Aling picture? Yung nasa cellphone mo, Mami. Yung super big po ng tummy mo. Paliwanag nito. Sandali siyang napaisip sa tinutukoy ni Harold. Nung mapagtanto niya na ang picture na yon ay noong buntis siya, mahina siyang natawa. Buntis ako noon. 9 months akong binusog ng daddy nyo. Natatawa niyang sabi. Natigilan siya nung mapagtanto ang sinabi niya. Naghagikikan ang 4 na bata. Noong magtama ang paningin nila ni Steven, mabilis siyang nag-iwas ng tingin habang namumula. Ang galing mo, Daddy. Pwede mo ba ulit busugin si Mami? 9 months po ulit. Inosenteng sabi ni Ashton. Mayaman ka naman, Daddy. Gusto ko rin nakagaya mo. Sabi rin ni Kobe na parang ganun lang yon kadali. Natawa na rin si Steven sa kulit ng mga bata. Nanlaki ang mata niya noong pumulupot ang braso nito sa maliit niyang bewang. Hindi pa pwedeng busugin si mami niyo ng 9 months. Magagalit siya. Masama ang tingin niyang pinukol ang lalaki. Nakahanap pa ito ng kakampi.
At sigurado siya na mas lalo lamang nasasakit ang ulo niya. Talagang magagalit ako. Hindi madaling mabuntis. Hindi lang yun busog na 9 months, no? Kapag ready na si mami nyo, pwede na ulit. Mahinang bulong ni Steven pero narinig naman niya. Tama siya sa hula niya. Dahil araw-araw ang mga itong nagpapasaway. Ginawa niya rin ang lahat para iwasan si Steven. Sa mga bata niya tinuon ng atensyon kahit nasa iisa lamang sila na bahay. Mami, kakain na tayo, sabi ni Daddy. Nagluto siya ng paborito mo. Hinihintay na nila tayo sa baba. Ang dami niluto ni Daddy. Lumambitin sa braso niya si Ashton. Anak, kumain na kayo. Huwag niyo na akong hintayin. Masama ang pakiramdam ko. Bababa na lang ako mamaya. Bumakas ang pag-aalala sa mukha ni Ashton dahil sa sinabi niya. Mami, may sakit ka ba? Nilapat nito ang maliit na kamay sa noo niya. Napasinghap pa ito nung madama ang init niya. Mainit ka po, Mami. Nilalagnat ka. Tatawagin ko si Daddy. Bago pa man siya umapila, kaagad na tumakbo palabas ang bata. Nanatili siyang nakahiga. Maya-maya ay narinig niya ang pagbukas ng pinto. Kaagad na nagtama ang mata nilang dalawa ni Steven. May dala itong tray. Sa tingin niya, may laman na pagkain ito. Sabi sa akin ni Ashton na sobrang init mo raw. Dinala ko ang pagkain mo. Gusto mo ba na subuan kita? Malambing nitong sabi. Hindi na kailangan. Kaya ko ang sarili ko. Bantayan mo ang mga bata. Mas kailangan ka nila kaysa sa akin. Galit niyang tugon. Kumakain na sila sa baba. Dinalhan kita ng pagkain para hindi ka magutom. Nagdala na rin ako ng gamot para sa'yo. Sana sinabihan mo ko kanina na masama ang pakiramdam mo. Maingat na nilapag ng lalaki ang dala nito sa maliit na table malapit sa kama. Hindi na kailangan. Kaya ko ang sarili ko. Mawawala rin to. Malamig niya pa ring sagot. Nagising siya madaling araw dahil sa panginginig. Nagising din sa pagtulog si Steven at kaagad siya nitong dinaluhan. Hindi nagpatalo sa kanya ang lalaki. Hindi ito umalis sa tabi niya para alagaan siya. Minsan aalis ito para i-check ang mga bata. Babalik din naman kaagad ito pagkatapos. Pwede mo ba akong yakapin? Nilalamig ako, Steven. Sobrang lamig. Bukas bang aircon? Patayin mo! Please, patayin mo! Hiling nito. Napamura ito. Mabilis siyang yumakap sa katawan ni Steven nung humiga ito sa tabi niya. Mas siniksik pa niya ang buong katawan palapit rito. Kinabukasan, nagising siya noong marinig ang pamilyar na ingay ng kanyang anak. Bahagya pa siyang nagulat nung makita niya ang maamong mukha ni Steven. Ito ang bumungad sa kanya pagkagising niya. Noong matauhan, kaagad niyang natulak ng malakas ang lalaki. Napamura naman ito nung mahulog ito sa kama. Napahawak ito sa ulo nung makita ang mga batang inosenteng nakatingin sa kanya. Daddy, bawal po ang magmura. Masama po yan, di ba? Paalala sa kanya ni Harold. I'm sorry, nagulat lang si daddy nyo. Masama talaga ang magmura kaya huwag nyo akong gayahin ha. Nahihirapang sagot nito. Mami, meron kaming picture niyong dalawa ni Daddy. Nanlaki ang mga mata niya nung makita niya ang natutulog nilang picture ni Steven sa kama. Mahigpit na nakapulupot ang braso nito sa kanya. Siya naman ay nakasiksik sa dibdib nito. Daddy, sinend namin sa friends mo ang picture niyong dalawa ni Mami. Marami silang sinabi. May bad words. Nakabusangot na sumbong ni Stephanie. Mas lalo lamang na umawang ang bibig niya dahil sa gulat. Mas lalo siyang nahiya. Daddy, ayos na po kayong dalawa ni Mami? Tanong naman ni Harold. Tumayo naman kaagad si Steven at nilapitan nito ang mga bata. Halina kayo sa baba. Magluluto tayo ng pagkain ni Mami nyo para mawala ang lagnat niya. Ayos na ako. Nahihiyang agap niya. Hindi iyon pinakinggan ng mga bata. Hinawakan kaagad ng mga ito ang kamay ng daddy nila. Sabay-sabay silang lumabas sa kwarto. Nung mawala ang kanyang mag-ama, kaagad siyang nag-ayos para sundan ang mga ito. Pagbaba niya, maayos na nakaupo ang mga bata sa kanilang mga upuan. Nung makita siya ni Kobe,
lumiwanag kaagad ang mga mata nito. Mami, umupo ka na. Nagluto para sa atin si Daddy. Bagay po talaga siyang maging asawa mo. Magaling siyang magluto. Sabi pa ni Kobe. Paglaki ko, gusto kong maging katulad ni Daddy. Masayang anunsyo ni Harold. Ang sweet niyo kanina, Mami. Magaling ka na po ba? Si Daddy na po ang bahala. Sabat naman ni Ashton sa tabi ni Stephanie. Umupo ka na, Melissa. Kumain ka na para hindi na bumalik ang sakit mo. Malambing naman na sabi ni Steven. Napatili pa si Stephanie nung makita nito na pinaghugot pa siya ng pinggan ng ama. Mami, walang morning kiss si Daddy? Mapagbirong sabi ni Ashton. Namumula niyang nilingon ang anak. Morning kiss? Magkatabi naman po kayo kanina. Kiss mo na si Daddy, Mami. Cheer pa ni Stephanie. Close your eyes, mga anak. Utos ni Steven. Nanlaki ang mata niya nung lumapat ang malambot na labi ni Steven. Akala niya sapat na ang isang halik, ngunit hinalikan pa siya nitong muli. Good morning, Melissa. Hindi ako magsasawa na gumising araw-araw para sa mga halik mo. Matamis niyang sabi. Akmang sasapakin niya ito, ngunit natigilan siya nung sumilip si Stephanie. Hindi niya tinuloy ang kanyang balak. Masama niya na lamang itong tinignan. Hindi siya sanay na alagaan pero hinayaan niya si Steven. Sa harapan ng mga anak niya, ayaw niyang isipin ng mga ito na magkaaway sila dahil kilig na kilig at tuwang-tuwa ang mga bata sa kanila. Pagkatapos na magluto ni Steven ng pagkain ng mga bata, nasiguro niya rin na kumain ng maayos si Melissa. Hindi mawala ang ngiti niya dahil katabi niya itong matulog kagabi. Nahalikan pa niya ang babae kanina. Kinuha niya ang cellphone niya. Doon niya nakita na pinagpepiestahan ng mga kasamahan niya ang picture niya kasama ang babae. Para sa kanilang dalawa lamang ang picture na yon. Kaagad niya yung inansent. Nanlaki ang mata niya pagbalik nung makita ang kanyang kasamahan na nakatitig sa kanyang mag-ina. Kumpleto ang 6, siya ang pampito. Harold, pumunta muna kayo sa taas. Mag-uusap lang kami. Utos niya sa anak. Mabuti na lang at hindi na nagpumilit pa ang mga ito at kaagad na sumunod sa kanya. Anong ginagawa niyo rito sa bahay ko? Asik niya sa mga kasamahan sa organisasyon. Nabalitaan namin na nagbalik na ang asawa mo at may anak kayo. Sagot ni Zeke. Pinandilatan siya nito. Bigla siyang kinabahan nung marinig niya ang singhap galing kay Melissa. Hindi nito alam na kasal sila. Gago ka, Zeke. Bakit mo sinabi yun? Mrs. Castillo, nagbibiro lang siya. Awat ni Liserio. Binatukan siya ni Brian. Anong Mrs. Castillo? Mag-asawa sila. Singhal nito. Utang na loob. Manahimik na kayo. Baka ano pang sabihin nyo? Saway niya nang mayroong pagbabanta sa mga kasamahan. Mga hindi talaga kayo nag-iisip. Singhal sa kanila ni Daniel. Anong ibig nilang sabihin, Steven? Anong kasal? Wala akong naaalala na nagpakasal ako sa'yo. Inis sa kanyang baling ni Melissa. Magpapaliwanag ako. Agap niya. Paano tayo naging kasal? Galit nitong sigaw. Pinakasalan kita ng sikreto. Alam ko na tatakasan mo ko. Kinausap ko si attorney tungkol doon. Alam ko na aalis ka. Hindi ka pwedeng umalis. Alam mo na ayaw kitang nakikita na may kasamang ibang lalaki. Mas lalong ayaw ko na makita na nagpapakasal ka sa iba. May anak tayong 2. Hindi ako papayag. Puno niyang tugon. Mas lalo lamang na nag-alab ang tingin ng babae sa kanya. Hindi niya ininda ang matatalim nitong mga tingin. How could you? Gusto mo kami patayin ng mga anak mo. Gusto mo akong patayin. Hindi ako ang gusto mo na maging ina na magiging anak mo, remember? Hindi ko makakalimutan na sinabi mo yun sa akin. Kaya tumakbo ko palayo sa'yo. Ano yun, ha? Bakit nagbago ang isip mo? Oo, sinabi ko yun. Sinabi ko yun para sa'yo. Giit ni Steven. Para sa akin? Paano yun nakatulong sa akin, Steven? Winasak ako nun. Winasak ako ng mga salita mong yun.
Galit nitong sagot. Hindi siya nakapagsalita. Matindi ang naidulot niyang sakit sa babaeng mahal niya. Dapat pa ba kaming makinig sa mga usapan niyo? Sa tingin ko, kailangan na namin umalis. Singit ni Brian. Sasabihin niya sana na umalis na ang mga ito. Hindi pa man niya nabubuksan ang bibig, sumabat na si Melissa. Walang aalis. May itatanong pa ako. Ayusin niyo ang mga sagot niyo. Sigaw ng babae. Umayos ng upo ang anim. Kahit siya natatakot na dahil naiinis na ang babae. Takot naman talaga siya. Hindi siya takot sa baril pero takot siya kay Melissa. Umupo ka kasama nila, Steven! Mabilis niyang sinunod ang utos nito. Napailing na lang si Daniel. Ako na lang ang tanungin mo. Sasagutin kita. Sasabihin ko sa'yo ang gusto mong malaman. Hindi na kailangan namang galing sa kanya. Agap nito. Hindi siya pinakinggan ng babae. Dapat talaga hindi narito pumunta ang mga kasama niya. Humahanap lamang siya ng magandang tiyempo. Tutulungan sana siya ng mga bata na sabihin kay Melissa ang tungkol sa kasal. Simula noong malaman ni Melissa na kasal silang dalawa ni Steven, naguguluhan ang isip niya. May parte sa kanya na masaya pero naiinis pa rin. Hindi niya maitatanggi sa kanyang sarili na mahal pa niya ang lalaki. Mami, ang ganda-ganda mo talaga! Nakangiting po na ni Stephanie. Nakabihis silang lahat dahil may pupuntahan raw silang pamilya. Pinagsuot siya ni Steven ng puting dress. Ang mga bata ay nakasuot din ng kanilang formal na damit. Ganito raw kasi ang dress code ng kanilang pupuntahan. Habang nasa sasakyan, panay ang pagnakaw ng sulyap sa kanya ni Steven. Nang magtama ang mga mata nila, pinukol niya ang lalaki ng masamang tingin. Mami, ang sama naman po ng tingin mo kay Daddy. Gusto mo po siya kainin? Puna ni Harold. Kaagad siyang umiling. Bigla siyang namula. Nung sumulyap ulit sa kanya ang lalaki, nakangiti na ito. Hindi ko kinakain ng daddy niyo. Giit ni Melissa. Yes, Mami. Bibong sagot nito na parang isang bata. Ikaw po siguro ang kinakain niya, Mami. Inosenteng sagot ni Kobe. Kids, huwag niyo na asarin ang mami niyo. Saway ni Steven. Kumunot ang noo niya nung makarating sila sa isang magarbong simbahan. Sila lamang ang mga tao. Hahanapin ko lang sila, Brian. Paalam ni Steven. Tipid siyang tumango bilang sagot sa lalaki. Sumama ang tatlo kaya silang dalawa lamang ni Ashton ang naiwan sa labas ng nakasaradong pintuan. Nalibot niya ang paningin sa buong paligid. Wala man lang na ibang tao siyang nakita. Bumaba ang tingin niya kay Ashton. Napakatahimik nito habang nakangiti. Ang tagal naman ng daddy at kapatid mo. Kanina pa tayo naghihintay rito ah. Sabi niya. Mami, wag ka po mainip. Wag ka na pong magalit. Tugon sa kanya nito. Nanlaki ang mata niya nung bumukas ang pinto. Bumungad sa kanya ang napakagandang paligid. Namuo ang luha sa kanyang mga mata nung makita niya ang kanyang ama. Naghihintay ito sa kanya. Nasa altar naman si Steven. Natauhan siya nung iduyan ni Ashton ang kamay niya. Mami, halika na. Naghihintay na si Lolo. Alam mo ba ang tungkol rito? Siyempre naman, Mami. Nakangiti nitong tugon. Nung makarating siya sa kung saan ang kanyang ama, mahigpit niya itong niyakap. Tuluyan na siyang napahikbi. Daddy, anong ginagawa mo rito? I miss you, Dad. Naiiyak niyang sabi. Ngumiti ang kanyang ama ng matamis. Miss na rin kita, anak. Pinuntahan ako kagabi ng asawa mo. Sabi niya, magpapakasal kayong dalawa. Hindi ako papayag na wala ako sa kasal mo. Huwag ka nang umiiyak. Patuloy ang mga luha niya habang naglalakad palapit sa altar. Hindi pinuputol ang tingin nilang dalawa ni Steven. Anong kalokohan to? Pumayag ba ako na magpakasal tayong dalawa? Hindi mo ako tinanong kung gusto ba kitang pakasalan. Asik niya sa lalaki nung malapitan niya ito. Alam ko na hindi ka papayag na pakasalan ako. Sinabi ng mga bata na pangarap mo ang ikasal. Gusto nilang makita tayong ikasal. Alam ko na hindi ako naging mabuti sa'yo. Gusto ko na magsimula ulit tayong dalawa, Melissa. Sagot ni Steven. Nilahad niya ang kanyang kamay.
Kapag kinuha mo ang kamay ko, papakasalan mo ko. Kapag tumakbo ka sa akin, hahayaan kita. Pero sana, hayaan mo akong patunayan sa'yo na mahal kita, Melissa. Ikaw lang ang babaeng mahal ko. Naluluha niyang pinukol ang masamang tingin sa lalaki. Let's get married! Nangako ulit sila sa isa't isa. Pinakinggan niya ulit si Steven. Binigyan niya muli ng pagkakataon na mabuo ng masaya ang kanilang pamilya. Hindi mapigilan ni Steven ang maya-mayang pagkamot na ng kanyang ulo. Siya ang nagbabantay sa 4 na makulit niyang mga anak. Kahit papano, hindi naman siya mahihirapan dahil nandito ang 7 niyang kaibigan. Mga anak, say hi to your titos! Sabi niya sa 4 niyang anak. Nandito ang kanyang mga kasamahan dahil wala ang kanyang asawa. Sinama ito ng asawa nila at girlfriend, kaya naman kailangan nilang 7 na bantayan ng kanilang mga anak. Kumaway isa-isa ang mga kaibigan niya. Hello kids! Masayang bati ni Zeke sa kanila. Bumusangot lamang si Ashton. Si Stephanie ang pumunta na palapit sa kanila. Si Harold ay nakay Daniel at si Kobe ay nasa kandungan naman ni Brian. Ang pangit niyo po! Nayayamot na sigaw ni Ashton. Nanlaki ang kanyang mata. Mabilis niyang tinakpan ang bibig ng kanyang anak. Nanlaki ang mata ng 7. Anak, bakit mo naman sila sinasabihan na pangit? Mahina niyang tanong. Kapag narinig ka ng mami mo na sinabi mo yan, magagalit yun sa'yo. Hindi ba bawal magsabi ng masama sa kapwa? Daddy, nikakausap mo ko? Inosenteng tanong nito sa kanya. Napakamot siya sa batok. Ashton, huwag matigas ang ulo. Hayaan mo na Steven, hindi naman nagsisinungaling ang mga bata. Mabuti na lang, nakahiwalay ako sa kanila. Gwapo kaya ako. Sabat ng kararating lamang na si Liserio. Lumapit ito sa anak niya. Lil bro, sabihin mo sa akin na pogi ako. Hindi ba? Pogi ako? Pengi muna po ng pera. Naglahad ng kamay si Ashton sa harapan ni Liserio. Napanganga siya sa gulat. Saan ito natutunan ng anak niya? Ngumisi lamang si Liserio. Kumuha ito ng pera sa wallet pagkatapos ay ibinigay sa bata. Ang gwapo niyo naman po. May pera na kagad ako. Thank you, Uncle Liserio. Ang gwapo niyo. Umalma ang kanyang mga kaibigan. Nagkanya-kanya ang mga ito ng labas ng pera. Pumila ito sa harapan ni Ashton para lang marinig na sabihin ng bata na gwapo sila. Ganoon din ang ginawa ng 3. Tuwang-tuwa tuloy ang mga anak niya. Daddy, may 10,000 na ako. Pwede na tayo bumili ng bahay! Yehey! Masayang sigaw ni Stephanie. Ngumisi siya. Bahay pa lang gusto mo, Stephanie. Hindi pa yan kasya. You can ask your uncle for sponsorship. Sira ka talaga, Steven. Sabi ko na nga ba, sa'yo nagmana ang anak mo. Bahay-bahayan lang ang mabibili ng pera niya. Alam ko naman na hindi mo hahayaan na umalis kagad ang anak mo rito sa mansyon mo. Reklamo ni Brian. Uncle, nagrereklamo ka po ba? Tanong ni Stephanie kay Brian. Kung nagrereklamo ka raw, pwede naman na bahay ng anak ko paglaki. Gatong niya. Gusto ko rin po ng sasakyan. Masayang singit ni Ashton. Gusto ko po nung katulad kay Daddy. Hindi ba Uncle Daniel may helicopter ka? Gusto ko rin po nun. Sabi rin ni Harold. Ako gusto ko ng bigas mga uncle. Sabi ni Kobe. Lahat na sila ay napanganga dahil sa request ng kanyang mga anak. Pinakamas natuwa siya sa gusto ni Kobe. Napaka-praktikal ng gusto nito. Lahat talaga sila ay makikinabang. Nako Steven, mas malala pa pala tong mga anak mo. Reklamo ni Brian. Uncle, naririnig po kita. Sabi ni Stephanie. Huminga ng malalim si Zeke. Mga babies, hindi nyo pa naman kailangan ng mga gamit na yon. Gusto nyo na ang laruan? Ibibili ko na kayo. Ako nang bahala. Lumiwanag ang mga mukha ng anak niya. Pumalakpak si Stephanie at nagtatalon. Lumapit si Ashton kay Zeke. Uncle, dalhin mo na lang po sa garage namin ang sasakyan ko ha. Maraming salamat po. Humagalpak sa tawa ang mga kaibigan niya.
Si Zeke naman mukhang matatae na sa kanyang shorts. Sabi nga ng asawa niya, matagal makalimot ang mga bata. Mga pare, tulungan niyo ako. Mukhang maghihirap yata ako dito ah. Hindi maipinta ang mukha ni Zeke, parang humihingi ng tulong sa kanilang mga kaibigan. Ayusin mo ang pangako mo sa mga anak ko, Zeke. Si Brian ang bahala para sa bigas na gusto ni Kobe. Sagot ni Steven. Ambag na rin ako sa bigas, pre. Mayaman naman to si Zeke eh. Nangako na siya sa mga bata. Wala na kaming problema. Hulog ng langit talaga to si Zeke oh. Sana humaba pang buhay mo, pre. Dadalhin ko pa sa'yo ang anak naming dalawa ni Ameline. Bigatin talaga ito si Uncle Zeke. Ang pogi mo. Ginaya pa ni Brian ang pambabae na boses ni Stephanie, kaya lahat sila napahagalpak sa tawa. Laruan lang ang sabi ko. Yun lang naman ang kaya ko. Giit ni Zeke. Hindi na ito makatingin sa mga bata ngayon na nasa harapan niya. Hawak ang kanyang kamay at dinuduyan sa tuwa. Sa huli, umuwi si Zeke na may nalulugi na muka. Hindi na raw ito babalik muli sa kanyang mansyon. Binigyan nito ng tig-5,000 ang 4 niyang anak. Kahit siyang tatay ay hindi rin mawala ang ngiti. Madaling magkaroon ng pera ang mga anak niya. Sa Pasko, isasama niya ang mga ito sa bawat bahay nila para sa pamasko. Simula noong maikasal si Melissa at ang asawa niya si Steven, mas naging maalaga ito. Sa pagising niya sa umaga, ito ang bumubungad sa kanya. Ito rin ang madalas magluto, pati ang pag-aalaga sa mga bata. Daddy, come here! Tawag niya sa lalaki. Mabilis itong lumangoy palapit sa kanya. Nandito sila ngayon sa likod ng mansyon nila sa pool area. Nasa pambata na pulang 4 at nanonood sa kanila. Sila namang mag-asawa ay nasa malaking pool. Mabilis na pumulupot ang braso nito sa maliit niyang bewang. Yes, mommy. Niyakap niya ang braso sa leeg nito pagkatapos ay hinalikan. Ilang araw na niyang palaging gustong nasa tabi si Steven. Minsan ay nahihilo siya at nasusuka. Isa lang ang alam niyang dahilan kung bakit niya nararamdaman ang kakaibang sintomas na yon. Mas lumaki naman ang ngiti nito. Ang clingy ng asawa ko. Anong gusto mo? Gusto lang kitang mayakap. Tugon niya. Parang naninibago ako sa'yo. Pero gusto ko ang mga pinagbago mo. Normal lang naman na maglambing sa asawa ko ah. Masanay ka na sa malambing na ako. Giit niya. Pagkatapos ng pagligo nilang pamilya, pinuntahan siya ni Ashton sa kanyang kwarto dahil hinahanap daw siya ng lalaki. Pagbaba niya, nakita niya ang maayos na pagkakahanda ng kanilang mesa. May mga pagkain doon. Pinaghugot siya ng upuan ni Harold at Kobe para makaupo. Nung magtama ang tingin nilang mag-asawa, tinignan niya ito na nagtatanong. Anong ibig sabihin nito? Mami, naghanda kami ng date para sa inyong dalawa ni Daddy. Nakangiti na anunsyo ni Stephanie para sagutin ang kaguluhan sa isipan niya. Naunahan niyo naman si Daddy, sagot ni Steven. Ikaw kasi Daddy ang bagal mo. Nitutulungan ka na namin. Gusto na namin ng kapatid. Reklamo ni Harold. Napailing siya. Malapit na ang kapatid na yan. Suminghap si Steven. Mukhang nagulat ito sa sagot niya. Buntis ka na? Gulat nitong bulalas. Napatakip si Stephanie sa kanyang bibig at napasinghap. Ang 3 niyang lalaking anak ay gulat din na napatingin sa kanya. Hinihintay ang kanyang sagot. Umiling siya. Sinabi ko lang na malapit na ang kapatid nila, buntis na kaagad. Hindi ganun kadali gumawa ng bata. Malapit na. Bulong ng kanyang asawa. Hindi niya maiwasan ang paghalakhak sa tuwing nagtutulungan ng 4 na pagsilbihan silang mag-asawa. Mami, bata pa po ako. Huwag mo akong tinatawanan. Busangot na sabi ni Harold. Halata sa mukha niya na nahihiya noong hindi niya makuha ang pagkain para ilagay sa plato niya. Sumaludo siya sa anak. Yes, boss. Pagkatapos na kumain, nagpatugtog pa ang mga ito para sa sweet dance nilang mag-asawa. Hinilig niya ang ulo sa dibdib ng lalaki. I love you, Steven. Mas mahal kita, Melissa. Salamat dahil binigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para patunayan ko sa iyo ang sarili ko. Mahal na mahal ko kayo ng mga bata. Gagawin ko ang lahat para protektahan kayo. Tugon nito. Ang gabi na yon ay pinakamasaya para sa kanya. Palagi siyang pinapasa ng kanyang mga anak at asawa.
Hindi niya pinagsisisihan ang pagbigay niya ng isa pang pagkakataon para mabuo ulit ang kanyang pamilya. Daddy, gusto raw ni Mami na kumain ng cake. Nanlaki ang mata niya dahil sa sigaw ni Harold. Sinabi niya lamang sa bata na gusto niyang kumain ng cake sa paborito niyang cafe. Epekto siguro to ng pinagbubuntis niya. Oo, buntis siya. Nalaman niya lamang kanina. Sinubukan niya mag-take ng pregnancy test at positive ang resulta. Mabilis ang paglingon ni Steven sa kanilang pwesto. Cake? Namumula siyang umiling. Nagbibiro lang naman ako. Naalala ko kasi dati na palagi akong bumibili ng cake sa favorite ko na cafe. Malapit lang kasi yun rito. Daddy, ano pa pong hinihintay natin? Bumili po tayo ng cake. Masayang sabi ni Kobe. Magpapabili na lang ako. Walang reklamo na sagot ni Steven. Pero Daddy, gusto ko na mag-play sa park. Pwede po ba tayo na lang ang bumili? Hiling ni Stephanie. Huminga ng malalim si Steven. Sige na, magbihis na kayo. Pupunta tayo sa labas. Thank you, Daddy. Kailangan ko na magbihis ng magandang damit. Baka may pogi sa labas. Tili ni Stephanie. Pareho itong pinukol ng masamang tingin ng kanyang kapatid kahit si Steven. Bawal ka pa na mag-boyfriend, Stephanie. Hindi ka pa malaki katulad ni Mami at Daddy. Kapag may nakita akong manliligaw mo, susuntukin ko sila sa muka. Puno ng digustong sabi ni Harold sa kapatid. Hindi na maipinta ang mukha nito. Bawal ka talaga magpaligaw, Stephanie. Kaming tatlo at si Daddy ang haharap sa manliligaw mo. Sabat din ni Kobe. Niyakap ni Stephanie ang kanyang braso habang nakanguso. Mami, hindi mo naman po ako gustong tumanda na mag-isa, di ba? Baka matakot po ang mga boyfriend ko kay Kuya. Mahina niyang hinaplos ang buhok ng kanyang anak. Yes, anak. Hindi tayo papayag na hindi ka magkaroon ng boyfriend kapag malaki ka na. Kaagad na umalma si Steven. Bumusangot din ang mga anak niyang lalaki. Mahal! Inirapan niya ang asawa. May reklamo ka ba, Steven? Masungit niyang tanong. Tila isang maamong pusa itong tumingin sa kanya. Sabi ko na nga ba hindi ko tututulan ang desisyon mo? Masaya ang mga bata sa paglabas nila. Iniwan niya si Stephanie, Harold, Kobe, kasama ang asawa niya. Saglit siyang nagpaalam dahil gusto niyang bumili ng pagkain. Bibili rin siya ng pagkain para sa mga bata. Sumama sa kanya si Ashton dahil ayaw siya nitong hayaan na mag-isa. Mami, saan tayo bibili ng cake? Hindi ba gusto mo nun? Mahina nitong hinaplos ang kamay niya. Hindi niya maiwasan na mapangiti. Kahit si Ashton ang pinakapasaway, ito ang pinakasweet. Silang dalawa ni Stephanie. Daraanan natin ang coffee shop na gusto ko. Saka na pagkatapos niya na maglaro. Tugon niya sa bata. Nanlaki ang kanyang mata nung bumaba ang mga armadong lalaki sa isang itim na van. Kaagad niyang dinala sa likod niya si Ashton at si Stephanie. Anak, puntahan mo ang daddy mo. Humingi ka ng tulong. Utos niya dito. Mami! Mahinang tawag nito. Huwag kang matakot, baby. Tawagin mo si daddy. Kailangan mo na tumakbo. Okay lang si mami. Paninigurado niya. 1, 2, 3! Katulad ng kanyang utos, magkahawak na kamay na tumakbo si Ashton at Stephanie. Sinigurado niya na hindi makakasunod ang mga armadong lalaki. Umabante siya, naghahanap ng pwedeng takbuhan. Naaalarma siya nung lumapit ang isa sa mga lalaki sa kanya. Bago pa man si Melissa makasigaw at makahingi ng tulong ay nanghina siya. Tinakpan ng panibagong lalaki ang kanyang bibig na naging dahilan ng pagbigat ng talukap ng kanyang mga mata. Nagising siya nung naramdaman ng kakaibang lamig na bumabalot sa kanyang katawan. Bumungad sa kanya ang mga nakangising lalaki. Gising na pala ang reyna ni Castillo. Kaya pala baliw na baliw sa'yo ang lalaking yun dahil ang ganda-ganda mo. Napayakap siya sa sarili nung pasadahan nito ang katawan niya. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Wala akong ginagawang masama sa inyo. Kaya pakawalan niyo ako. May pamilya ako. Hinahanap na nila ako. Makikita mo sila kasama ng demonyo mong asawa. Sigaw ng armadong lalaki sa harapan niya. Anong kailangan niyo sa asawa ko? Marami kaming kailangan sa asawa mo.
Walang awa niyang pinatay ang leader namin. Ang organisasyon na kinabibilangan niya, siya ang leader. Sa madaling salita, ikaw wala kang kasalanan. Pero ang asawa mo, marami. Gagamitin ka namin para makuha siya. Papatayin namin siya. Lumukob ang takot sa kanyang buong sistema. Base sa mukha ng lalaki, sigurado na gagawin nito ang sinasabi. Natatakot siya para sa kanyang sarili at natatakot din siya para sa kanyang asawa. Alam ko na hindi niya papatayin ang leader niyo na walang dahilan. May prinsipyo ang asawa ko. Matapang niyang sagot. Napapikit siya nung sampalin siya ng isang lalaki. Mamamatay tao, hindi prinsipyo. Binilog na rin ng asawa mo ang utak mo. Mabuti na rin dahil sigurado na pupunta siya ngayon rito para iligtas ka. Galit na sabi ng lalaking sumampal sa kanya. Masama ang tingin na pinukol ng mga ito bago siya iniwan sa loob ng maruming silid kung nasaan siya. Napayakap siya sa kanyang tiyan, nananalangin na sana mailigtas siya ng asawa at sana maging ligtas din ito. Sa kabilang banda, hindi mapigilan ni Steven ang mabilis na tibok ng puso niya. Paulit-ulit niyang pinapanood ang CCTV camera ng park kung saan nakidnap ang kanyang asawa. Pag-uwi niya sa kanilang mansyon ay naroon ang kanyang mga kasamahan. Pinapatahan ang kanyang mga anak. Naunang tumakbo palapit sa kanya si Ashton. Punong-puno ng luha ang pisngi nito. Daddy, hanapin mo si Mommy. Kinuha siya ng mga goons. Daddy, paano na natin hahanapin si Mommy? Baka may gawin sa kanyang masama yung mga kidnapper. Sabi rin ni Stephanie nung lumapit ito. Niyakap niya ng mahigpit ang mga anak. Akong bahala. Hahanapin ko ang mami niyo. Uuwi kaming dalawa rito. Paninigurado niya sa mga anak. Naghanda sila ng buong organisasyon para i-rescue ang asawa niya. Alam niyang buntis si Melissa. Mas lalo siyang natatakot para dito. Walang sinasanto ang grupo nila Santino. Alam niyang papatayin nito ang kanyang asawa kapag hindi siya kumilos. Kami nang bahala sa likod ng bahay, Steven. Imporma ni Zeke. Sumunod na lang ang pangalawang grupo. Mas mabuti kung ako ang mauna para isipin nilang mag-isa lamang ako. Sagot niya. Sumang-ayon ang kanyang mga kasamahan. Kinasan niya ang kanyang baril para simulan ang laban. Tahimik niyang sinaksak ang dalawang lalaki na nagbabantay sa front door. Nakipagpalitan siya ng baril sa mga kalaban. Natigilan siya nung makita ang kanang kamay ni Santino na mahigpit ang hawak sa kanyang asawa. Steven! Mabuti naman maaga kang nakarating. Hindi mo na makikita ang asawa mo kung nahuli ka. Nanunuya nitong sabi. Bitawan mo ang asawa ko. Ako ang kailangan mo, di ba? Galit niyang tugon. Nung makita niya si Brian sa likod, pasimple niya itong sinenyasan. Pinaputukan niya ng baril ang braso ni Santos. Palitan ng baril. Handa siyang makipaglaban para sa asawa niya. Nawala siya sa atensyon nung makita na tumatakbo ng mabilis palapit sa kanya ang babae. Hindi siya nakapag-isip nung itutok ni Santos ang baril sa babaeng pinakamamahal niya. Mabilis niyang tinakbo ang pagitan nilang dalawa. Pinagpalit niya ang kanilang pwesto. Napapikit siya nung naramdaman ng kakaibang kirot na hatid nun. Parang bumagal ang paggalaw ng tao sa paligid niya. Mabilis na tumakbo si Melissa patungo kay Steven. Sinalo niya ang mahina nitong katawan na puno ng sarili nitong dugo. May narinig pa siyang ilang putok ng baril. Na kay Steven ang atensyon niya. Lumakas ang paghikbi niya habang nasa bisig ang asawa. No! Please! Huwag mo ipikit ang mata mo. Hinihintay na tayo ng mga bata. Malakas niyang sabi habang humahagulhol. I love you, Melissa. Tumango siya. Hinawakan niya ang pisngi ni Steven. Mahal rin kita. Please, uuwi tayong dalawa sa mansyon. Naiintindihan na kita. Hindi na ako magagalit. Hindi ko kakayanin kapag nawala ka. Hindi ka pwedeng mawala dahil kailangan ka pa namin ng mga bata. Mahal kita, Melissa. Mahal ko kayo ng mga bata. Nahihirapang sabi nito. Tumango ulit siya. Alam ko yun. Alam kong mahal na mahal mo kami. Steven, I'm pregnant. Mapait itong ngumiti. Mukhang hindi kita ulit makikita na
Ipinagbubuntis mo ang anak nating dalawa. Mas lalong lumakas ang hikbi niya nung unti-unti niya makita ang pagpikit ni Steven. Nung dumating ang kasamahan nito, kaagad nilang tinulungan ang lalaki. Lumilipad ang isipan niya hanggang sa nakarating sila sa hospital. Gusto niya makasama ulit si Steven. Mahal na mahal niya ito. Mahal niya pa rin ito, kaya hindi siya natakot na sumugal ulit. Akala niya magiging masaya na ang kanilang pamilya. Mrs. Castillo! Inabot niya ang tubig na binigay ng kasamahan ni Steven. Kanina pa siya nauuhaw. Umupo ang lalaki sa tabi niya, ngunit may isang upuan na pagitan. Masamang damo si Steven. Hindi yun mamamatay. Ilang beses na siyang dinala rito para protektahan ka. Gulat siyang napalingon sa lalaki. Ano? Ilang beses? Tumango ito. Ilang beses na kayang ibinuwis ni Steven ang buhay niya. Ginawa niya rin yan noon para iligtas sa mga anak niyo. Matagal na alam ni Steven na may anak kayo. Umamin ng dati niyang tauhan na buntis ka. Hindi mo na itago sa kanya ang mga anak niyo. Siya ang nagtago para protektahan kayo. Wala yung bukang bibig kundi ikaw. Baliw rin ang isang yun eh. Napahikbi muli siya. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Bakit sinarili niya lahat? Kahit nung nagpakasal kaming dalawa. Sabi niya, hindi na siya maglilihim sa akin. Baka raw kasi buntis ka. May kutob siya na buntis ka. Ayaw niya isipin mo ang kaligtasan niyo. Mas okay pa na siya ang mamroblema nun kaysa ikaw. Dagdag nito, mas lalo siyang humikbi. Hindi niya alam na ginawa yun ni Steven. Mas lalo niyang nalaman kung gaano siya nito kamahal. Sana makaya niya para sa mga anak namin. Kailangan ko pa siya. Kailangan namin siya ng mga bata. Mahina niyang dasal. Ilang oras ang hinintay nilang dalawa. Hindi siya iniwan ng lalaki. Kasama niya itong naghihintay sa pagbukas ng pinto ng operating room kung nasaan ang mahal niyang asawa. Mami, pwede ba ulit pumasok sa loob ng tummy mo? Ang laki! Lumunok ka po ba ng 2 pakwan? Sabi ni Stephanie habang nakahilig ang ulo nito sa kanyang tiyan. Hindi niya alam kung quadruplets ba ulit ang dinadala niya. Sobrang laki ng tiyan niya kahit 6 months pa lamang ang pinagbubuntis niya. Hindi ako nakalunok ng pakwan, Stephanie. And no, hindi ka pwedeng bumalik sa tummy ko. Hindi na kayo kasya rito. Magiging ate ka na. Pero mami, bakit sobrang laki ng tiyan mo po? Dahil buntis po ako. Noong pinagbubuntis ko kayo, sobrang laki rin ng tiyan ko. Nagkasya kayong 4 rito oh. Paliwanag niya. Mami, pwede rin ba akong mabuntis? Napangiwi siya. Sobrang bata mo pa para mabuntis, anak. Kapag malaki ka na at meron ng asawa, pwede na. Mahal mo po ba si Daddy kaya nabuntis ka? Kuryosong tanong nito. Hindi siya nagdalawang isip na tumango. Mahal ko ang daddy niyo. Kasal na kaming 2. Nasa tamang taon na rin kami para bumuo ng pamilya. Ikaw, paglaki niyo, mahanap mo rin ang taong mamahalin mo. No need to rush, anak. Hindi dahil wala kang boyfriend kapag dalaga ka, ibig sabihin nun nahuhuli ka. God is protecting your heart, anak. Ayaw niya na maaga ka na masaktan kapag sinubukan mo na ang magmahal. Hindi ka naman po sinasaktan ni Daddy dahil mahal ka niya. Si Kuya at ako, hindi kami sinasaktan ni Daddy. Mahal na mahal niya kami. Hey girls, anong pinag-uusapan yung dalawa? Bati ni Steven nung pumasok ito sa kanilang kwarto. Binigyan niya ng matamis na ngiti ang asawa. Kaagad itong lumapit para halikan ng noo niya. Mabuti na lang, hindi masyadong malalim ang tama ng baril na natamo ni Steven. Nakaligtas ito. Kasama niya ngayon ang kanyang asawa. Katulad ng pangako nito, nandito ito habang nagbubuntis siya at sigurado pati sa pagpapalaki ng mga anak nila. Daddy, aalis na muna po ako. Kailangan ko pa po paliguan ng mga dolls ko. Paalam ni Stephanie. Kaagad siyang humilig sa balikat ni Steven. Hinaplos naman kaagad nito ang bilugan niyang tiyan. Misis ko, mukhang 4 ulit. Mahina nitong bulong sa kanya. Kaagad siyang napangiwi. Mahirap manganak ng 4. Hindi ko nakakayanin. Sa mga bata na dapat ako tumatabi hindi na sayo.
Palagi kang may paraan para makaisa. Asik niya sa asawa. Tumawa ito. Sorry na. Di ko naman alam na magiging 4 ulit. Masarap ka lang kasi talaga. Hindi niya mapigilan ang sarili na kurutin ang braso nito. Ang manyak mo talaga. Kailangan na natin na tumigil. Hindi ako namatay nun sa mga kalaban mo, pero baka sa panganak matuluyan ako, no? Sapat na sa akin nung 6 tayo sa pamilya. Pero mas masaya pa ako nung nalaman ko na buntis ka ulit. Masusubaybayan ko kung paano ka magbuntis dahil hindi ko yun nagawa noon. Matamis nitong tugon. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na haplusin ang mukha nito. Dumukwang siya para mahalikan niya ang asawa. Salamat. Iniwan ko kanina yung 3 sa kwarto nila. Nag-aaway dahil sa bagong laruan. Hindi ko alam kung kanino sila nagmana. Sumama ang mukha niya. Bakit nag-aaway? Akmang tatayo siya para puntahan ang kanilang mga anak, ngunit kaagad nahuli ni Steven ang kanyang braso. Maingat siya nitong pinaupo sa kandungan nito. Hindi na sila nag-aaway ngayon. Pinagsabihan ko na sila. Huwag mo nang isipin ang mga bata. Ako nang bahala sa kanila. Agap nito. Ayaw ko lang na nag-aaway sila. Hindi ko gusto na lumaki ang mga anak natin ng ganon. Baka kapag hinayaan ko, lumaki silang palaaway. Lalo na kung hindi nila nakukuha ang gusto nila. Tumango ito. Ganon din naman ang gusto ko. Pero hindi sa mga anak natin na lalaki ang problema. Sa prinsesa natin. Pagtatama nito. Si Stephanie? Nagsumbong sa akin si Harold na sinira raw ni Stephanie ang mga laruan nila nung pinagsabihan siya ng kuya niya. Mahina niyang hinilot ang kanyang sentido. Hindi ko alam na may nangyayari pala na ganon. Ayaw sana sabihin ni Harold, pero nung nakita ko yung mga laruan sa ilalim ng higaan nila, nagtanong ako. Kaya nalaman ko na si Stephanie ang may gawa nun. Dagdag nito. Yung bata na yun talaga. Mas lalo lamang na sumiksik sa kanya si Steven. Niyakap nito ang bewang niya. Binago ko ang buhay na nakasanayan ko nun para sa inyo. Para sa pamilya natin. Alam ko na hindi na mawawala ang gulo. Pero aalagaan ko kayo. Aalagaan ko ang pamilya natin. Hindi na ako papayag na mawala kayo ulit sa tabi ko. Hindi ko ulit hahayaan na makuha ulit kayo ng mga kalaban ko. Hindi mo ba talaga pwedeng iwan ang organisasyon? Mahina niyang tanong. Kapag iniwan ko yon, hindi rin ito matatapos. Pinaulanan nito ng halik ang kanyang noo. Natatakot pa rin siya para sa kanilang kaligtasan. Ayoko na mag-away tayo tungkol dito, Melissa. Hindi ko kayo pababayaan. Puno rin tayo ng mga tauhan namin. Naiintindihan kita. Ayoko rin na maulit pa ulit ang nangyari nun. Hinilig niya ang balikat sa asawa. Lumipas ang 3 taon, mas lalong umingay ang mansyon. Sinilang ang panibagong 3 prinsesa ng kanilang pamilya. Sumilip siya sa kusina nung marinig ang ingay ng pagdating ng 4. Ang nakabusangot na si Ashton ang una niyang nakita. Nagluluto siya para sa dinner nila. Mami, pinapapunta kayo ni teacher sa school. Nakabusangot na sabi ni Ashton. Kumunot ang kanyang noo. Bakit ako pinapapunta ng teacher mo sa school? Ano na naman ang ginawa mo? Hinalikan ko yung classmate namin. Siya naman ang nauna. Hinalikan niya ako sa pisngi. Pero hindi naman ako nagreklamo. Nung hinalikan ko siya sa lobby, umiyak siya. Nagalit si teacher. Sabi niya, pumunta ka raw sa school. Mami, kung ayaw ni Rafaela na halikan ko siya, dapat hindi niya ako hinalikan, di ba? Mahabang paliwanag ni Ashton. Napanganga siya. Ilang taon ka na nga ulit, Ashton? I'm 8, Mami. 8 ka pa lang. Bakit mo hinalikan ang classmate mo? Hindi mo ba alam na mali yun? Bawal na halikan mo ang classmate mo. Lalo na babae siya. Paliwanag nito. Akala ko kasi gusto niya ng kiss. Crush niya raw ako kaya hinalikan ko siya. Siya naman ang nauna. Hindi ba dapat si Rafaela ang pinapatawag ang parents? Rason pa nito. Kahit na, Ashton, hindi pa rin yun pwede. Mami, maganda naman kasi si Rafaela. Aayain ko siya na maglaro kami ng Barbie para makilala mo siya. Sabat ni Stephanie.
Anak siya ni Uncle Daniel. Magkamukha sila. Sabi rin ni Kobe. Walang daddy si Rafaela. Hindi niya tatay si Uncle Daniel. Hindi niya naman kilala si Uncle eh. Magkamukha lang talaga silang dalawa. Sabat din ni Harold. Kahit siya, medyo naguluhan din. Wala naman talagang asawa si Zeke, magkaroon pa kaya ito ng anak? Magpalit na kayo ng damit sa mga kwarto nyo. Mamaya na natin yan pag-usapan. Bumaling siya kay Ashton na nakabusangot pa rin. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Mamaya, pupuntahan kita. Ayoko na maulit pa to, Ashton. Sumunod na araw, iniwan niya lamang ang bunso niyang 3 sa kanyang asawa. Sinamahan niya si Ashton para makipag-usap sa teacher nito. Ilang ulit siyang humingi ng paumanhin sa teacher ng bata. Dumating din ang ina nito. Nakapag-usap naman sila at naiintindihan naman siya nito. Pag-uwi niya sa mansyon, hindi niya inaasahan na mabubungaran niya ang asawa at anak na ginagamit ang makeup niya. "Steven! Ang anak mo!" Napamasahe siya sa kanyang ulo. Nataranta lumapit sa kanya ang kanyang asawa nung makita siya nito. Puno rin ng makeup ang kanyang muka at ang kanilang 3 anak ay ganon din ang muka. Maamo siyang tinignan ng kanyang asawa. "Melissa, nandito ka na pala. Kumusta ang lakad nyo?" "Anong ginawa mo sa mukha mo? Bakit pati ang mga bata maraming makeup?" Asik niya sa asawa. Mimi, I'm pretty. Tumang-tuwa si Andrea na umikot habang suot ang kanyang dress. Nasa tabi niya si Elisa na nag-aayos ng buhok nito. Si Shaira naman ay nag-aayos ng kanyang makeup. 3 taon ang kanyang mga anak. Parang hindi siya napansin ng mga ito dahil sa sobrang busy sa kanilang mga ginagawa. Bumaling muli siya sa kanyang asawa. Para na ito maiihisa sa lawal dahil sa masama niyang mga tingin. "Hindi ba tinago ko na ang mga makeup ko? Talagang nakisali ka pa talaga sa mga anak mo, Steven?" "Mahal, hindi ko naman matanggihan ng mga anak natin dahil mahal ko sila. Mamaya, bibili tayo ng bagong makeup mo." "Sayang sa pera pa yun. Hindi pa sila pwede mag-makeup dahil masyado pa silang bata." Giit nito. "Maganda naman ako. May talent ang anak natin. Malay mo, paglaki nila, gusto nilang maging makeup artist o kaya model, fashion designer. Hindi ba maganda na kahit bata pa sila, may plano na sila sa buhay nila?" Giit pa ng kanyang asawa. Hindi niya mapigilan ang sarili na kurutin ang tagiliran nito. Ang kanyang bunsong 3 anak ay mahilig na kunin ang makeup niya. Kahit itago niya ito, ay nakikita pa rin ng mga ito. "Not my makeup, Steven. Oo, maganda yon pero sobrang bata pa nila para ma-expose sa mga nilalagay sa muka." Mami, gusto mo ba na ayusan kita? Sabi ni Shaira. Nang lumingon siya rito, nakita niyang may hawak itong brush. "Anak, hindi na kailangan ni Mami ng makeup dahil sobrang ganda niya." Sagot ni Steven para sa kanya. "So, pangit po kami, Daddy?" Nakabusangot na sabi ni Elisa. Napakamot sa batok ang asawa niya at pinaningkitan din niya ito ng mata. "Ayusin mo ang paliwanag mo sa bata. Baka kung ano ang isipin niya." Banta nito. Napailing siya bago umalis. Nagtungo siya sa kanilang kwarto. Masaya na ang buhay nilang mag-asawa. Mas umingay pa noong isilang ang 3 bunso nilang babae. Ngunit sumasakit naman ang ulo niya sa 4. Lalo na sila Ashton dahil palagi siyang napapatawag sa school. Sa kalokohan ay nagmana talaga ang mga anak niya sa asawa. Mas lalong naging masaya ang buhay nila. Kahit 7 na ang kanilang anak, pakiramdam niya para pa rin silang magjowa ni Steven. Hindi nito nakakalimutan na pakiligin siya. Minsan ay kasama pa ang mga bata sa mga pakulo nito. Ito ang hindi niya naranasan noon. Akala niya hindi siya mahal nito. Pero ngayon, wala na siyang pagdududa sa nararamdaman nito para sa kanya. Kung mawawala siya, sigurado na mawawalan din ng sigla ang kanyang pamilya. Hanggang sa dulo, walang iwanan. Patuloy pa rin siya na magmamahal, ngunit sa isang tao lamang. Walang iba, kundi ang asawa niyang si Steven. Wakas. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Hiding the Mafia's Quadruplets Baby. At kung nagustuhan niyo ang aming kwento,
Kindly leave a like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Paalam!